So good morning everyone, I am Kimberly A. Didomo. Now let's talk about the lesson 20, which is the reading comprehension skills. But before we tackle the reading comprehension skills, is na ako gianadri nga mga learning objectives. So first is identify the different levels of reading comprehension skills, differentiate the specific reading comprehension skills, and last is construct questions that may share different reading comprehension skills. So mao na siyang atong ma-attain after sa atong discussion. So we all know what is reading comprehension. So now let's talk about their components. So naay mga importante nga component ang reading, which is ang decoding, comprehension, and retention. First is ang decoding. So decoding is to take out of code and put into understandable language. For example, ang bata is makakita siya word ng cat and may istorya ni siya its individual sounds, which is C, it. So, and then i-blend to niya to say the word cat. So second is the comprehension. So comprehension is mao na siyang ato ang pagsabot sa meaning sa atong mga gipambasa. And lastly is ang retention. So mao na siya ang kakayahan nato nga ma-memorize or ma-recognize ang atong mga gipambasa. But atong timan-an is ang importante jud sa ilahang tulo is ang comprehension. So nganong man? So diba, bisan pa og kabalo ka mobasa dira daghan kay kunibaan nga mga language mabasa nimo na bisag lisod kay na mga words. Pero wala kay comprehension, wala gyapon pulos kay ngano. Wa pa gapon nato to masabtan kung naay papangutana sa ato abot sa atong gibasa. Unsa man atong itubag nga igo ra man ta nagsigbasa, wala man nato gisabot ang ato ang ibasa. So importante jud kaayo ang comprehension sa reading. So now let's talk about the taxonomy, which is gidevelop ni siya ni Barrett atong 1976. So ayon sa iya is nay category or antas para masabtan or para sa pagsabot sa pagsabot sa gibasa, which is ginagamit ni siya sa mga teacher para ma-measure jud og unsa kalalumon or unsa jud ka deep kaniyang understanding sa mga estudyante. So karon gamiton nato ang folktale nga The Tortoise and Monkey as a reading selection para ma-illustrate ang mga question asked og ang 5 dimension of questions nga nag-involve siya og cognitive and affective dimension. So first is the literal comprehension. Literal comprehension. So unsa man ni siya? So kanang literal comprehension, ang mga pangutana niya is naka-base lang jud sa selection nga atong gibasa. It means pag naipapangutana sa ato about sa stories, makita dahil nato ang answer sa text jud mismo. Kay tungod directly stated on the text. So makita dahil nato ang tubag. And also, ang literal comprehension is ginagamit po nato ni siya pag gusto nato i-recall kung kinsa to mga identity sa story, kung asa to nga lugar, ano sa ato nahitabo, and also nga recall po nato ang cause and effect sa story. And also, ang learners aning sa literal comprehension is maka-identify siya or ma-identify niya ang mga details sa story. For example, is mangutanon siya kung kinsa tong duha ka mag-amigo sa story nga The Tortoise and Monkey. And also, ma-determine na po niya ang cause and effect sa story. So, for example, katong nganong nasuko man si Pagong kay Monkey. And also, ma-determine na po niya ang sequence sa story. So, mao na siya ang literal comprehension. So we are done in literal comprehension. Now, let's talk about the second comprehension, which is the reorganization. So, unsa man siya? So, ang mga learners ani is kinaas siya nga i-analyze, i-summarize, and i-organize ang mga ideas and information nga iyang nakuha or nakasulat sa
selection nga iyang nabasa. So, ang learners diri is, kabalo na siya mo outline. So, for example, sa story nga, The Tortoise and the Monkey. So, kabalo na siya or makatubag na siya sa pangutanaw nga, what is the story all about? Na also, makasummarize na po siya. So, for example, sa story gapon nga, The Tortoise and the Monkey. So, pwede na niya masummarize kaya nakabasa na siya to, makahimo na siya iyang words and also maritil na po niyang story. And lastly is makasynthesize na po siya sa story nga iyang nabasa. So, for short no, ang organization is ginagamit nato ang mga details nga atong nabasa or nakita sa story but ato ani siyang gi-organize para mas tama ug mas klaro pa jud ang atong ibasa nga mga selection. So mao na siya ang reorganization.